Inilabas na nga ng Yamaha Indonesia ang pinakabago, ang pinaka-latest na Yamaha Aerox 155. So talagang ito yung pinaka-inaabangan ng marami dito sa atin sa Pilipinas, yung bagong Aerox 155. So hindi lang sa itsura to may binago, pati sa makina talagang in-upgrade din ng Yamaha Indonesia. So yung pinaka-latest na technology na meron dito sa Yamaha Aerox 155 2025 model ay yung YECVT o yung Yamaha Electric CVT. So ito nga mga tol yung may turbo sensation na tinatawag nila kapag ginamit mo itong bagong Yamaha Aerox 155. So dahil nga dun sa YECVT o yung Yamaha Electric CVT, nadagdagan din yung max torque o mas naging torque na itong Yamaha Aerox 155. So kung dating 13.9 Nm at 6,500 RPM, ngayon sa latest model ay 14.2 Nm at 8,000 RPM. Pero pagdating sa engine specs niya mga tol, same pa rin naman sa previous model na gumagamit ng 155cc Blue Core VVA4 valve single overhead cam single cylinder fuel injected engine. At syempre naka-liquid cooled pa rin at kaya nito mag-produce ng max power output na 11.3 kW at 8,000 RPM at max torque na 14.2 Nm at 8,000 RPM. At yung pinakabago nga sa features itong bagong Yamaha Aerox 155 mga tol ay yung meron siyang turbo sensation So meron itong 3 level. So note lang mga tol hindi na nga pala to gumagamit ng flyball na nakagistan natin dun sa mga common scooter So naka-ano na nga to yung YECVT o yung Yamaha Electric CVT. So kumbaga kuryente na yung nagpapagana dun sa panggilid natin. So talaga napakalupit na mga tol itong bagong Yamaha Aerox 155. So meron nga siyang 3 level, yung low, medium and high. And yung shifter niya dun nakapwesto sa left handlebar natin. So pwede natin siyang gamitin sa acceleration or kaya naman kung magbabawas o deceleration. So parang may similar din siya o may similarity siya dun sa manual na transmission. Pagdating sa looks ito mga tol, mas premium at talagang mas pinaangas pa ni Yamaha Indonesia itong bagong Yamaha Aerox. So kung mapapansin nyo yung side profile niya, malaki yung changes niya dun sa previous model. So ang napansin ko dito, yung mas naging sharp yung design niya, mas edgy yung datingan. So kumbaga dumami yung kanto ng fairings niya. Syempre hindi pa rin nawala yung pagka-sporty at premium looking niya. Pagdating naman mga tol sa front end sa headlight natin, mas naging aggressive at mas naging sporty yung looks niya. And ang maganda nga dito mga tol, naka LED projector light na yung ginamit dito. And bago na rin yung design ng daytime running lights at bago na rin yung pwesto ng mga turn signals natin. So bali dito na nakapwesto yung turn signals niya na LED na rin yung ginamit Syempre dito sa likod bago na rin yung itsura niya So naka full LED lightings na rin tayo dito dun sa tail light, ganoon din sa turn signals natin. So talagang full upgrade yung ginawa sa mga ilaw nitong bagong Aerox 155. So kung dati yung tail light niya ay parang line lang dito sa likod. So ngayon binago na yung design parang may kahawigan dun sa taillight ng Sniper 155. At syempre naman mga tol sa meter panel natin upgraded na rin. Naka TFT display na tayo dito with Y-Connect. At talagang napaka-informative na nitong meter panel natin. And ang maganda dito mga tol sa TFT display niya, meron siyang 3 display mode yung standard, dynamic at yung sport. At kung mapapansin nyo dun sa sport mode niya para siyang merong lap timer So magagamit nyo yan kapag mahilig kayo sa racetrack. And good news mga tol, naka-disc brake na nga pala yung rear brake nitong Aerox 155 2025 model. Kaya siguradong wala ka na talagang hahanapin dito sa bagong Aerox na to. And syempre equipped na rin ito ng TCS or traction control system. And dito naman sa unahan naka-disc brake din tayo dito. Tapos meron siyang ABS or anti-lock brake system. So naka-single channel ABS lang siya mga tol. And of course pagdating sa suspension dito sa unahan upgraded na rin mas malaki na siya para sa mas magandang stability and sa riding performance. And pagdating naman dito sa rear suspension natin, naka dual shock absorber with sub tank na rin. At yung charging port niya mga tol, USB ready na rin hindi na natin kailangan bumili ng USB charging port. And other features mga tol, equipped pa rin ito ng stop and start system, naka-keyless at meron pa rin siyang Y-Connect. So pagdating sa presyo mga tol, syempre wala pa tong presyo dito sa atin sa Pilipinas dahil kalalabas lang din ito sa Yamaha Indonesia. At kung kailan ito ilalabas dito sa atin sa Pilipinas, wala pa rin siyang date kung kailan siya ilalabas dito sa atin sa Pilipinas dahil yun nga kalalabas nga nito sa Yamaha Indonesia. So siguro mga first or second quarter na ng 2025 kasabay ng Yamaha NMAX Turbo. Pero sigurado yan ilalabas dito yan sa atin sa Pilipinas kaya abang-abang lang tayo mga tol. So hanggang dito na lang muna mga tol tong video natin So kung umabot kayo sa part ng video na to and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.